Ang midlife crisis ay isang normal na bahagi ng buhay para sa marami, karaniwan itong nararanasan sa edad 35 at 55. Ito ay panahon ng pag-aalinlangan, pagtatantya sa mga nagawa, at paghahanap ng panibagong kahulugan o direksyon sa buhay. Narito ang ilang paraan kung paano mo ma-overcome ang midlife crisis. Una, aminin na may pinagdadaanan ka. Huwag mo itong itanggi o ipagwalang bahala. Ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagtanggap. Tanungin ang sarili mo, ano ba talaga ang kulang? Ano ang nagbibigay sa akin ng stress o lungkot? Pangalawa, i-reassess ang layunin mo sa buhay. Maaring narating mo na ang mga goals mo nung bata ka, pero hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Tanungin ang sarili mo, ano ang gusto kong maranasan pa? Ano ang gusto kong iambag sa mundo? Gumawa ka ng bagong vision para sa second half ng buhay mo. Pangatlo, iwasan ang biglaang desisyon. Ang pagbili ng mamahaling bagay, biglaang pag-resign o pakikipagrelasyon sa maling tao, madalas ito ang reaksyon ng mga taong may midlife crisis. Maghinay-hinay. Pang-apat, maghanap ng makabuluhang aktibidad, mag-volunteer, magsimula ng side hustle, matutong muli ng bagong skill o hobby, magsulat, magtanim, magturo, anumang nagbibigay saysay at fulfillment. Panlima, alagaan ang katawan at isip, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, matulog ng sapat, magmeditasyon o mag-journal. Kapag maayos ang katawan, mas malinaw ang isip at desisyon. Pang-anim, kausapin ang mga mahal sa buhay o isang counselor. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. At huli, tandaan hindi ka huli. Ang midlife ay hindi pababa na. Sa totoo lang, ito ang simula ng mas matured, mas malinaw, at mas makabuluhang yugto ng buhay. May panahon ka pa para magbago, para magsimula, at para matupad ang mga pangarap na hindi mo pa naaabot.